Okay. The title of this message is The Reasons of Mission. The Reasons of Mission. Ang rason kung nga amay work, nga amay church, nga amay pioneering work, hindi lang diri sa banwasang Lambunaw, kundi sa iban pa nga lugar kung nga amay ginasunudan nga ginatawag simbahan sa Ginoo. So what is, or I should say, what are the reasons? May mga rason nga gitudlo ang tulong sa Diyos sa aton. If you would, kung makita natin, as I build the foundation, sini nga mensahe, I want you to look at verse number 1 to verse number 3. Verses 1 to 3. Makita natin, una-una, in order for us to understand sa ginatawag missions, makita natin sa verse number 1, nabasa sa Bible, the Bible says here, now there were in the church that was at Antioch a certain prophets and teachers as Barnabas and Simon or Simeon. Ang prophets nag-preach the word of God, and that was called Niger and Lucius of Cyrene. So may mga tao, hindi pangitlang. So makita natin, and Manay or Manay, which had been brought with Herod the Tetrarch and Saul, as they ministered to the Lord, and as the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereto I have called them. Wala in order for us na maintindihan ang mission, kailangan maintindihan natin ang sending agency. What is the sending agency sa ginatawag mission? The local church. Sa verse number 1, the church that was at Antioch. You say, there was a local church. So kita sent out sa Trinity Baptist Church. So may ginatawag local church na sent out sa mission work or sa missionary to do the mission work. So, we need to understand na ini nga bagay, importante sa aton nga Kristohano nga pagkabuhay para hindi kita matiyanan nga amay simbahan, dire nga may simbahan nga tira nga amay mga missions nga nag-abot sa isa ka lugar. We need to understand una kita sending agency, the local church. Ikaduha sa verse number 4, kung ato basahon, so they being sent forth by the Holy Ghost. Look at the word sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Ikatuwa, not only the sending agency, but the sending authority of the Holy Ghost. So, ang Holy Spirit, amo nang nagapili kung sino ang ipadala. Or I should say, siya na ginatawag sending authority. Magabangan ng authority kung authorize us na mag-start sa isa ka mission work. Sino nag-authorize ang man of God? Sa ginatawag pastor. Not only that, the Holy Spirit. Ang mga pastor wala ginapili sa tao. Hindi sa pag gusto ko sino papastoron. Ang Holy Spirit, ang muli nag-send out. Kag makita natin sa verse number 2 karon kung paano ang Holy Spirit magpag-istorya sa sa church. Kaso sa una tayo, ang Holy Spirit nagahikot sa simbahan, especially sa book of Acts, sa first century church. So buong nagahikot niya po ng Holy Spirit sa simbahan, pagi sa conviction, pagi sa panawagan, pagi sa calling, the sending agency, the sending authority, and the sent one aims. Ano ang aim sa ipadala sa ma-start sa church? Sa verse number 5, and when they were at Salamis, they preached the word of God. So the sent one's aim is to preach God's word. Ang mula na ang goal is to preach the word of God. So nga nagkatulad natin sa Lambunaw para mag-preach ang word of God. And as the result sa iyong tawag preaching, may mga gipatala ang Ginoo nga members na sila nga simbahan. Since 2022 nga nag-stay in kami sa diri nga lugar. And nasa subong nga Ginoo nagatugang sa
simbahan. Amen? So, importante kaya gamay pag-intindi kita sa ginatawag St. Juan aims. So, ano gila ang aims ang mga padala? Ang bagay sa sa Bible school kami, kung nagapangita ang kwarta, hindi ka magpa-enroll. Amo gina yan. Kung kwarta, mo nga material ba, hindi ka magpa-enroll. Wala di kwarta. Ang mali pa surili, may kwarta. May kwarta kung magtugay na simbahan, kung maka-establish na professional na mga pamatanon. Pero mas start kinaya sa wala. That's right. Amen? So that is why we need to understand ang aim niya is to preach God's word. God sent someone to do the mission. Ang pamangkot, why? 3 reasons why God sent someone to do the mission. Alam mo yung ito, Hindi ko natula, nabla ko mo, pero bumalik. Nagpula ako mo. Number 1, ano ang reason? It is because of God's will. Amen. Kabubuton sa Ginoo nga may misyon. Amen. Kabubuton sa Ginoo nga may simbahan. At kung may simbahan ka, kabubuton sa Ginoo para sa imo. Paano mag-imbakin sa simbahan? Kung ikaw nagbato ni Kristo Jesus kay mo personal na manunuwas, you need to be baptized in the local church. Amo na mang-imbakin sa simbahan. Nahadlukan ka, hindi ka mahadlukan nga manaw ang Ginoo ang nagluwas sa imo. Ang purpose ng Diyos na ikaw giluwas para mangikabahin sa ginatawag simbahan. Sa ginatawag mission church, sa ginatawag local church. It is because of God's will. Sa verse number 1 and verse number 2, especially sa verse number 2, makita na kung tamo man ginambal ngalan sa verse number 1. You say, may ara na si Barnabas, si Simeon, sino ba si Lucius, sino ba isa? Manain, sino ba si Rodyo, kain na yan ako. Si Saul. So nakita natin, sa verse number 2, ang basang Bible diyo, separate ni Barnabas and Saul. God chose the preachers. Ang Ginoo ang nagpili kung sino ang ipadala. Damo sa mga tao nga ginit lang, pero Ginoo nagpili sa duwa. Amo ni si Barnabas at si Saul. Sino si Saul? Amo ni si Paul. Si Saul amo ni ang ngalan sa una ni Paul. Si Apostle Paul, should say. So may ginpili kita ang Ginoo. That's why kung ikaw isa Kristohanon nga may simbahan ka, hindi ka makapili kung sino ang pastor para sa imo. So masubo din sa lampunaw, ginapili nila ang pastor. Amen? Wala lang ang bangga sa aton. Sa palibot, napili sila yung kung sino ilang pastor, kung hindi sila yan, palinon nila ang pastor. Pero ang basang Bible, separate me, Barnabas, and Saul. Word the word. So God chose the preachers. Sa 1 Timothy 1:12, ako pagkabasahon, 1 Timothy 1:12, ano ba sa Bible din? And I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me na nagapagsaon sa ikasarang, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So si Apostle Paul ang nagputang sa iya ang Ginoo mismo. It is because of God's will. Amen? So sa amon ng pamilya, sino maguna-una ang pastor ko? Why di mo yung nagpanguna-una? Mas kinakuha yung nagpanguna-una. But it is because of God's will. Ito lang kapaduwi. So, hindi man tanang mag-pastor. Amen? Ang iba ka pastor, pero hindi kita lang nag-pastor. So, Galatians chapter 1, verse number 15. Isa pagit sa mga verse na ginambal sa Bible. Galatians chapter 1, verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. Galatians 1:15. So it pleases God na muot ang Diyos sa pagpili kung sino ang iya ipadala. Sa tiyan pa lang sa nanay yan, balaan na sa Ginoo nga ipadala sa someday. Amen. Kamo na galing nga hindi ko nagpati, hindi sa ginagawa. Sino di makadto? Sino di ma-forward? Kaya siya ang gamiton sa Ginoo. Ang Ginoo nagapili sa tiyan pa lang, why pa sa forward, yung pili na siya. Amen? Gina-confirm lang. Okay, pagi sa
preaching. Natungduman ko, ang magkakaupod sila na dito sa puputan. May ginatawag youth camp. Dito sa Manaim, sa resort. Ginambal sa mga manugwali. Sino ang gusto mag full-time? So wala ako kabalungan ng full-time. Wala mo kabalungan ng Bible school. Nag-forward ko kaya manawag ba lang sino gusto magpangalagan. Sino sa wala sa kamugtuban. Sino hindi gusto. Yung pilala kami nag-forward. Sa mga tatlo lang may wine na nag-forward. Yung wala sa kamugtuban. Yung magpangalagan mo. So nag-forward ko without knowing. May ato gali isa ako maagi sa Ginoo na itatawgon sa ginatawag buluaton. Because it is God's will. And then not only that God chose or called the preachers, but God chose the places. God chose the places. Ang Ginoo nagapili sa lugar. Siguro makatro to sa ilong simbahan para dito kung gamiton sa Ginoo. Wrong. Ang Ginoo nagapili kung diin ka. Amen. Amen. God chose the places. Sa verse number 5. Ang basang Bible, and when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogue of the Jews. Mga synagogue of the Jews, in a prayer place sa mga Hudiyo, sa mga sa mga Pharisees, sa mga high priest, dira sila nagapangamuyo, pero dira nag-preach si Apostle Paul at si Barnabas. And they had also John. Sino si John? Si John Mark. To their minister. So, ang kumpleto niya nga ngalan, John Mark. Parin ni Barnabas. Anong tinubra ni John Mark? Naga-assist, naga-bulig. Get ko naga-bulig ka sa pastor. Right. Amen. They had also John Christian to their minister. Yes, kabalawa na. Get na may nagabulig sa pastor, and we praise the Lord nga maski ang mga kabataan ang mga young people, maski sa picture-picture, nagabulig sa ministry. Amen, para mas mapakos. Ay kapudlay, man kung ikaw nagapudlo, ikaw pa mapicture. Amen. Amen. Ang muli ka-importante, ang mga Kristohanon nga sa likod sa pastor. Amen. Ang mga members na sa Lamunaw, hindi man yung mga edukado, pero nagabulig sila sa puluaton sa Ginoo. And we praise the Lord yung mga tao na ginagamit sa Diyos. And we have to understand that God chose the places. Sa verse number 6, and when they had gone through the isles of Paphos, they found a certain sorcerer. Sa ulo na Salamis, sa Paphos sila nakalabot. Sa verse number 13, if you would, and when Paul and his company, so may itinunga upod na siya Apostol Pablo, loose from Paphos, they came to Perga. So nagakto sila in Pampleya. Ayun sa verse number, makita sa verse number 15, and after the reading of the law, verse number 15, the prophets and rulers of the synagogue sent unto them, saying, Amen, and brethren, if ye have the word of exhortation for the people, say on. So, naman sila sa inatawag, synagogue. So, makita natin, ang Bible nagatudlogid na ang Ginoo yan nagapili sa lugar. Kita niyo word? So, ara sila sa verse number 14 sa Perga, ara sila sa Paphos, sa Perga sa verse number 13, ara naman sila sa sa ibang lugar sa verse number 15, sa dirang lugar to sa lain-lain nga place. Ara sila sa ginatawag synagogue. Kaya manaw, kung tanaw naton, ang Ginoo nagapili sa lugar. That's right. Amen. Pagambal sa ako nga sa una nga, mga muyuay nga munaw, hindi ko. Pero hindi ko sa munaw, kaya lain ako nga lugar nga gusto. Pero dilay kita kinbutang sa Ginoo. Amen. Ito, ikaw pa mga members din nalipay nga rin today. Amen. Ano subuan sila ilalan na yan? So, muna ba sa Bible? It is God's will. It is because of God's will. Why nga may ginatawag mission? Why God sent someone to do the mission? Because it is God's will. Iyan ang buton sa Diyos. Acts chapter 22, verse number 21. And he said unto me, depart, for I will send thee pardons unto the Gentiles. So nakita niyo?
Sa verse number 19, para maintindihan natin ang context. And I said, Lord, they know that I am in prison and beat in every synagogue them that believe on thee. And when the blood of the martyr Stephen was shed, I also was standing by and consent unto his death and keep the raiment of them that slew him. So si Apostle Paul, hindi isa sa mga rason na naging stone to death si Stephen. At subong siya naman na gina-stone to death. Nagapamangkot sa Ginoo kung ano iya buhaton. Kung ano mga katabo sila ginasugid sa Ginoo. Agambag sa Ginoo siya, and he said unto me, depart for I will. Kasi no kabuton iya sa Diyos, I will send thee far thence unto the Gentiles. Why? It is because of God's will. Secondly, ang tanaw na to, sa verse number 4, Acts chapter 13. Nagabalik na ko sa Acts chapter 13. Verse number 4. So they being sent forth by the Holy Ghost depart unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Sa verse number 4, hindi na ako nagabasa. So sa verse number 4, man. Pero kung tanawan na to sa verse number 2, I should say. And they ministered to the Lord and fasted, and the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Look at the word, for the work whereunto I called them. Because it is not only God's will, because it is God's work. It is because of God's work ay inipuluhaton sa Diyos. Amen? Ang misyon puluhaton sa Diyos. Liwaton ko, ang misyon puluhaton sa Diyos. Spirit sending work sa verse number 4. Ang Holy Spirit yan nag-send para may work. Amen? Kasi nanunong kapili sa lugar kung wala din send sa Holy Spirit, hindi mag-grow ang puluhaton. Hindi mag-grow mamutlayan ang missionary kaya wala na siya send sa Holy Spirit. Sa verse number 4, nakita natin. So being sent forth by the Holy Ghost. Not only that, it is Spirit sending work, but also sa verse number 12, tanawan nyo, ang natabo dire, o tanawon naton, nagkadto sila sa ginatawag, tapos nga lugar. Ang mayara, di ba bailan? Ag-false prophet, Udiyo, ang alam niya si Bar Jesus. Sa verse number 6. Ang natabo dire, which was with the deputy of the country. Ang sinupod niya, may intelligent din na tao. Ang pala Sergius Paulus. Ano kita nyo? A prudent man, maalam na tao. Ang mga nilipod sa mapailanon. Ay nagkakandom ni sana si Barnabas at si Saul mag-preach sa iya sa Bible, sa Word of God. But Elimas, the sorcerer, sino sorcerer na mo ni papailanon? Anong ginubra niya? Which told them na matok siya, seeking to turn away the deputy from the faith. Ginapunggan niya, nga ini nga prudent man, nga si Sergius Paulus, hindi makabate sa pulong sa Ginoo. Hanggang ba sa Bible, and then Saul, who is also is called Paul, na marigan ang baogay na si Saul ang bumili si Paul, where the Holy Ghost set his eyes on him. So kinapagtayan kita ni Pablo. Kira niya, amo na kung mag-ministry kita, mag-work kita sa mga nasa specialisa ng Bible study kita, bantayan kung sino mamarapat. You see that? Tandaan mo kita nga ang wireless lagatin man, may arahin na ta. Yan nagpugong. Kasi, kung tanaw isa niya Apostle Paul, kinpatayan isa niya Apostle Paul, set his eyes on him. Ang bali Pablo, and said, O Paul, subtlety, and all mischief. Puno ka sang paglimbong sa kasalanan. Thou son of the devil, anak ka sang Diablo. Thou enemy of all righteousness, kaaway ka sa tanan ng pagkamatarong. Well, thou not says, hindi ka maguntat to pervert the right ways of the Lord. And now behold, the hand of the Lord is upon thee. Sinutan ka ng Diyos.
Ang paligid sa verse number 11, and thou shalt be blind, makulag ka, and not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness, and he went not seeking some to lead him by the hand. And he went about seeking. May pangita sa sama iya, siya nga napulag sa mo. You say that? Pulag na siya sa kamatukuran, napulag pa sa physically. At saan nakita sa deputy sa maalam na tao, when he saw that he was done, what was done? Ano ang kinubra niya? Nagtuo. Believe. Being astonished at the doctrine of the Lord. You see that? Hindi na naging natawag. Ano na yung klaseng work? Spirit-sending work. And then soul-saving work. Ang muling mission work, kung wala mission work, gamay ang makangkon sa alwasan. O sa local church lang, gamay. Tinatawag mo yung mission work para magdamo ang makangkon sa alwasan. In other words, damo ang magtuo. Ang muling believe. Ang sa verse number 12, paano kumaluwas? Ang sa Bible, believe on the Lord Jesus Christ. Acts chapter 16. Look at this. Acts chapter 16, verse number 30 to 31. And they brought him out. Ang muling jail guard. And said, ano ba sa jail guard? Sirs, what must I do to be saved? Ang mga, sirs, ano akong buhaton para maluwas ako? Kagambal ni Silas and Paul, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Kita niyo? So nakita natin, soul-saving work. Ang pagbiyahe sa tricycle, namin man na. Amen? Ang pag-ubrasa sa construction, namin man na. Amen? Ang pag-ubra sa opisina, namin pagitna. Amen? Ang pag-ubra sa SM, namin man na. Kung may ubra ka namin, hindi man na. Kung wala ka ubra, hindi na namin. Pero hindi na nagaluwas ang alag ng tao. Ang misyon lang. Amen? Ang mission work lang hindi ang nagaluwas. Di paano kung ma-express ang ginatawag mission work, participate kayo. Participate ka sa church. Malay mo hindi ka missionary, ikaw ang nag-minister. Parehas kay John Mark. Parehas kay John Christian. Amen? Parehas kay Crystal. Amo na dapat, imon pa si Sisma Rose. Minister kay, amen. Para tira mo makita ang ginatawag soul-saving work. Not only nga inatawag soul-saving work, inatawag mo na sa verse number 6, kaya naabot ang kabudlayan mo. Kita may kabudlayan. May mga kapawal, no? Isa kasi wala tayo may kapawal sa ako, talaga kapawal sa pag-ulingon. Pero may mga kapawal diyan sa Apuaton, especially sa mission work. Kung tanawon na ito, ang verse number 13, tanungan niyo. And when Paul and his company loose, nagalay na to sila sa lugar na ikatuan nila sa Papos. They came to Perga. Nakato sila sa lugar na Perga. Tanawan niyo na tabo din in Pampleya. And John, hari ni si John. Ano ginobra ni John? Departing from there. Si John, nagpalayo, return to Jerusalem. Ano ginobra ni John? Nag-minister pa, nag-assist pa, pero sa kapuglayan, nag-abot siya kapuwi, do, lain lang yaw, do, hindi ko na malambot, ako nga, dumaw, kapuli ko. Kita nyo, amo na ganit, kung mag-commit ka sa ginatawag, ginikupon sa Diyos, hindi na yan ang pagkatsagatsyag lang, mag-commit ka, tagudaan, tanan. Ay, wala na yan kung ay, once tumapak ka na, ang umuyuin, pastor, makultayin mo, hindi ka na niya kultat. Amen? Dapat na marundong lugid. Tama? Doon nagbuluyang, amen, no? Amen. Yeah, inanga work, it is a steadfast serving work. Kinanglan may kalig-on ng pagpangalagad. Once you commit to the Lord, hindi ka na yan dapat magkuntat. Ay Ginoo, wala niya nag-kuntat sa pag-expect na ikaw gamiton niya. Kasi John Mark, ano ba sa Bible? Nagpuli, isa na may mga kapudlayan. Ang tamo sa mga Kristoano, kung kapudlayan sila Christian life, kapalagyo. Kapuli, kapanago, hindi na magpagamit sa Ginoo. So nakita niyo na? Pero mas manami, gamiton ka sa Diyos. Amen. Kung nagpuli ka sa una,
balik. May simbahan pa nga nagabulat sa imo. May kulungaton pa nga ginakaubra sa imo. Ama sa Bible, sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Amen. Dapat nagapadayon, steadfast. Amen. Sa 2023, masigasig. Sa 2024, nagapanglanguya. Wala ka steadfastness. Sa nagligad na simana, sa first week of July, recharge! Matutong! Mapangalaga! Hindi magpapugong! Nag-forward. Pagkalampot sa last week sa July, nag-backward. Hindi na ang mission work. Ang mission work, steadfast work. Amen. Mabir ka matandog na balay mga pulugasan, ang ibang kalandong, doon kapuglayin ng pangalagad doon, lumabang ay kuro sa inuguran ng tabo, mami ko pangalagad mo ko sa Ginoo. Nga mo niyaw. Dahil nga amanaw, ari pa mga Kristuanon, ang suluaton sa misyon niya, kinangan mo niya kapagunan niya, siyempre si mo tagipusoon, kasi mo nga pang una-una. Amen. Kita niyo daw mga galobram na sa bao. Wala mo na sa nag-mission work, no? Ang pamangkot, puno ka na ilabulugasan na yan. Hindi mo na puno. Ano mo na gani, kapag budlay mo na gani, maskin ulan, init, biyahe tricycle, obra sa construction, obra ka hindi man puno mo. Amen. Amo mo na sa mission work. Ang aton na yung kapakudo na aton nga, nagipusuon. Amen. Yan nakita ka sa Diyos. Amen. It is a steadfast serving work. Mission work is God's work to the church. Nga may mission work. Why God sent someone to go the mission? It's because of God's will. It is because of God's work. Ikatatlo last, it is because of God's word. Bangod sa pulong sa Diyos. Amen. Bangod sa pulong sa Diyos. Kung wala pulong sa Diyos, ikaw din kung wala pulong sa Diyos, magtudlo ka bata, tubuang ka eh. Why may kasubo sa imo mo? Ang bakal ko sa puno, nagkauyang mo ko diya price sila yun. Nagkauyang ko na chimpo, galing may pulong sa Ginoo. Amen. Ikaw wala kung wala pulong sa Diyos, bala sa gusto mo, po dito sa San Miguel, hindi ka magupot eh, pero may pulong sa Diyos, nangupot ka. Amen. Magupot na. Kaya nga ang mission work na. Ikatatlo, because of God's Word. God's Word must be preached to every place. Katag-sa ka lugar. Amen. Hindi ito magpilion. Sa patulang mo yung ma-share Kung sa skulahan nga, huwag ganun nag-share. Nga ako sa obrahan nga, huwag taga-share. Kay man, na-nota mo, na bala na format, ato nga mind. Nga Saturday, naggali ang sumuwining. Saturday, naggali ang mag-share. Amen. Kung hindi ka kabalo mag-share, pangagad ka Pangagad ka, dala sa church, para masiraan sila sa Word of God. Hindi ka kabalo mag-share mo. Then kung hindi ka kabalo pag-emisyon ng Quran mo, upod ka para makita mo kung paano mag-share, para makabalo ka na mag-share. Amen? Tapos sa apos mo na mag-share sa tutuod, isugid nung malanga si Jesus, ang nagaluwas. Magkinalusaw ang sala mo, ay makasasala ka, at si Jesus magaluwasin mo. Amo mo na na mag-share. Amen? Pila mo na naka-verse mo gamiton, hindi mo talaga Bible. Hindi mo ka magsaulo ka Genesis, Exodus, hindi ka nung sa ulo, sa Revelation, mas-share ka malang. Amen? God's word must be preached to every place. Tatagsa-tagsa nga lugar, hindi lang sa Lampunaw, pwede man sa Mandurriao, pwede man sa eskwelahan, sa Lampunaw National High School, pwede man sa Webso, sa tanan nga lugar. Kasi si Apostol Pablo, kung tanawin na to, sa verse number 5 yun, ang nagkatdo sila sa Salamis, they preach the word of God. Sa verse number 7, nakita natin sa upod nilang deputy, ano ginobra sa mga deputy, and desire to hear the word of God. And he cannot hear the word of God kung wala may mag-preach niya ng word of God. Sa verse number 16, tanawin natin, and Paul stood up and declaring with his hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give obedience. Give obedience, pamati! Ang mga balya, listen! Kaya nga naman preach sa inyo na word of God. So wala sa pinili ka lugar. As in a go religious place.
Amen. Amen. Ang inyong nga lugar, mga common place. Ang mga gigatuan na tinain-lain nga place kung sa jail. Kasi sa tiin magkatlo siya po sa Paul, nag-preach sa sinatawag, Word of God. God's Word must be preached to every place. And then God's Word must be preached to any person. Any person. Amen. Areo, listuhan nun, kung nagatugno kita sa ang inikuton sa Ginoo, hindi na tama ganun, namulan niya, kung yan, hindi na magkatlo sa iban. I-level up ko yung pagtugno sa Word of God. Doon ko lang baan niya, si ma'am niya, kahit ipangakit mo saya. Hindi, i-level up mo yung pagtugno. Kaya nga man siya po sa kung may maalam na tao, nakita na ton, si Sir Diyos, ginutugnuan nila sa Word of God. You see, it must be preached to any person. Ang Ginoo wala nagapili kung sino ang walihan. Pagsiran sa Word of God. Batiwan pa ko? Amen. Ano again? God's Word must be preached to every place, to any person. And then sa verse number 15, kung makita ninyo, naglapot sila sa lugar na ginatawag Perga. Or I should say, Perga. And when the synagogue on the Sabbath, sa verse number 14, masanta. But when they departed from Perga, they came to Antioch and Pisda. O sa Antioch na sila lugar. Alin sa Perga, pagkatto sa Antioch, and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. And after the reading of the law, and the prophets, the rulers of the synagogue, said unto them, saying, Ye men and brethren, if you have any word of exhortation, kung may i-share ka mo sa napulong, for the people, say on, iyambal nyo na. Kaya na pala sa Bible, sa verse number 16, and Paul stood up. Kanya siya po sa Paul, nanindunggan isa, and Paul stood up, and beckoning with his hand, said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience, or listen. Not only that, he preached the word to every place, to any person, but he preached the word to ready people. Sa mga tao na anda, amen. Kung nagkakamba ka sa eskulahan, mo handa na sila mamati sa pulong sa Diyos. Ang hindi lang ang mo lang handaan, kung handa mo sila magpakon. Pero kung makakambal ka malang, iyambal, say on. Amen. Say on! Amen! Ay, so pagpika namin, isa mga topic, ano itong namin, nga lipstick, ano namin, nga pulbos, mga muna inyo topic, mo tayo ang mga tala. Right. Kasi Shopee, ako yung pinashare. Ano itong mga amo na kayo, ang ginaistoryahan. Tabalo ka mo, kinamiton man na, pero hindi lang pinaka-importante nga butang. Right. Ang basang Bible, say on! Iyambal! Amen. Amen. God's word must be preached to ready people. Amen. Matthew chapter 28. Amo ning theme tapos Matthew chapter 28. Ano ang command ni Jesus sa pagkadto niya sa heaven? Ano kita pinaka-command niya sa church? Isa gi nakalimutan tani, pero amo niya nga command. Dapat amo niya to nga first concern. Anya gin command. Hambal sa verse number 19, Go ye therefore, Matthew 28, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Because of God's Word, amo na niya nga ginapatudlo and teach all nations, teach them how to be saved. Amen. Kaya itong nation niya, puro niya religion mo, paano kumalwas sa religion. Okay, umanib ka sa iglesia at maliligtas ka. Ako, tayo luwas sila tayo, kung hindi na qualified pa lang ka, tapos hindi, ma-disqualified ka na. Dapat sure, amen. Ay Bible sure, ay Ginoo sure. Luwas ka, amen. Nga luwas ka, ambal sa pulong sa Ginoo. Ama sa Bible, I believe in John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi sa namatyagan, hindi man sa ginabuhat na. Eh kung sa ginabuhat na, tamo na hindi naluwas. Tamo sa lawayon.
Amen. Kung sa naman, saganta, hindi naman ito maluwas. Nga manaw, ay isa ka pag-uisip ta. Kasi hindi simba, hindi mo hato. Hindi maluwas yan, akala ko muna yung ano. Nga pasyan. Pero kung pulong sa Diyos, wala na bago. Right. Amen. Wala na ga. Bago. 1 Thessalonians 1:8. Maklose na ko daw ng gutom na yung itsura. 1 Thessalonians 1:8. Ang basta tayo po din, for from you sounded the words of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. So ang word of God ay nagigya sa kapuwi sa mga Thessalonian believers. Ay nga manaw, ang mission work nagapadayon because of God's word. Kung wala na Bible, wala na sa mission work. Right. Paano ka mag-mission work? Ano itudlok ta? Katawo, ano itudlok ta sa mga kabataan? Di. Amen? Kung wala na word of God, the work of the church is to do mission works. Amo ginakristuhan nun, ang work sa simbahan is to do mission work. Reasons for mission. Number 1, ano to? It is because of God's will. Abot po sa Ginoo may church na rin, na may mission work na rin. It is because of God's work. Ang aton na church nag-ubra sa puluaton, hindi isang tao, kundi iya sa Ginoo. May kapugnayan din, may kinawat-on din, pero wala pa nag-aungkat, kaya puro katon sa Ginoo. Patayon lang, hindi lang magdali para mayukon ka sa Ginoo sa kundi. Makakita niyo yung Ginoo. It is because of God's word. Kaya itong duan, talagang manduan sa pulong sa Diyos. Kaya ipalaknag tani sa bukos nga kalimutan. Amen? Namuna, the work of the church is to do mission work. Let us pray. Balang Diyos na itong namay, salamat sa mga itong Lord. Salamat sa bulaton. Natapos ko siya sa talipahon, Ginoo. Salamat, Gid, na ikaw nga Diyos, ugi sa amon nga kabuhit, Ginoo. Na ikaw nga Diyos, nag-hipok sa bulaton nga sa among kabuhit na nag-improve kami, Ginoo, kami sa mission work. Ganit kami, yung matagaan sa nagpusuon nga magsakdak, participate, Ginoo, whatever things na kinaistoryahan diri sa Napunaw, Bible Baptist na mission, Ginoo. Kapag kami mag-support, kung may mga negative, Ginoo, ay without the mission work, wala kami nakaangkol sa mission. Ikaw din ang panguna sa katatagsa. O Diyos, ikaw din ang mag-bless sa katatagsa. Ang salamat, Gid, sa imo kayo pagkatupong, Ginoo. Kapalo ako, may mga members na Ginoo nga sometimes na budayan, but we do pray for them, Ginoo, kay ikaw, Gid, na mapulit, makapatayo. Kami, Ginoo, sila sa mission work because we have the reasons of mission. Salamat, Gid, sa imo katupong, kasi mo kaayo sa aming kabuhi. Salamat sa tanan, in Jesus' name. Amen. And I hope kung Ginoo na po ang istorya sa inyong tagipusoon, sa bumaga,